Maganda tong battery tester na to. Ganito lang siya gamitin. Dito sa battery type, piliin nyo lang yung standard. Dito sa pinakauna. So pwede rin kayong mag-test ng battery na AGM, gel type, tsaka EFB. Pero kadalasan sa mga car battery na nabibili natin, standard lang siya. So etong itetest natin, standard lang siya. Kaya dyan natin iseset, okay. Pindutin na natin yung enter, tapos malilipat siya dito sa baba. Diba merong 6 na pamimilian dyan? Ang pipiliin nyo, etong EN. So bakit nga ba EN at hindi yung CCA? Explain ko na lang mamaya, tapusin natin muna to. Kapag ililipat-lipat nyo, pindutin nyo lang yung arrow na yan. So nalilipat-lipat na siya, diba? So continue na tayo dito sa EN. Enter lang natin mga guys. Pag na-enter na natin, lilipat dito sa EDC. Palitan nyo lang yung number na to. Gayahin nyo lang yung nakalagay dun sa battery. Kagaya na itong 2SM Yokohama, ang nakalagay sa kanya 500. Ito guys, 500 CCA amps. So okay na to. Enter na natin para mag-scan na siya. Makikita na natin yung battery health ng baterya na to. Ito po yung battery health niya, state of health. Syempre 100% yan kasi bago lang yung battery. Ito naman yung IR o yung tinatawag na internal resistance, 4.1. So okay naman yan. Kadalasan kasi sa mga car battery nasa 1 to 6. Kapag binaba naman natin, pupunta tayo dito sa volts. Ito yung pinaka-charge ng battery, 12.5. Yung SOC, etong 78%, yan po yung charge ng battery. Huwag kayong mag-alala, okay lang yan. Nagwa 100% yan kapag naikabit na po sa sasakyan at kumarga na yung battery sa alternator. At kapag binaba natin dito sa EDC, ito na po yung actual CCA ng battery. So ito palang Yokohama Premium na 2SM, 665 ang actual CCA niya. At kaya naman pinili ko tong EN dahil mas accurate ito para sa akin. Kapag ito namang CCA ang pinili natin, ganito yung result niya. So ito guys, sa standard. Tapos piliin natin yung CCA. Ayan, enter. Tapos dito sa EDC, 500 lang din. So enter natin. Pakita ko lang sa inyo yung difference mga guys. So internal resistance, okay. Tapos yung voltage. Ito guys, so nasa 726 ang actual CCA na itong battery. Kumpara dito sa kanina, nasa 600 lang. Kaya naisip ko, testingin ko dun sa isang battery tester na ginagamit ko. So ito guys, so tinesting ko siya dito, nasa 643 lang. So ayun guys, kaya para sa akin mas accurate kapag sa EN tayo magte-test kung gagamitin natin itong battery tester na to. Nagustuhan ko sana itong battery tester na to kasi mabigat siya tsaka malaki talaga. Kaya lang kulang kasi yung display niya. Kung mapapansin nyo, kadami pang pinipindot, diba? At hindi rin pwedeng mag-check ng alternator ng sasakyan. Pero kung gagamitin mo lang siya pang personal use, pwede na to dahil mura lang naman to. Malalaman mo na kung ilang percent pa yung battery health nung battery mo. At kung halimbawa may mga lumang battery ka, matetest mo sila kung buo pa ba yung battery. At kapag ka naman motorcycle battery, sineset ko lang siya sa 100 CCA. Eto guys. So ang actual CCA nito nasa 135. Ang battery size na to 5L. Ito yung mga battery ng mga Honda Click. Karaniwan sa mga motorcycle battery, sineset ko lang sa 100. Para sa akin lang yung mga 125cc na motor o 155cc na motor, ang kailangan nilang CCA nasa 130. Kaya na nilang paandarin yon. Pero kapag bumaba na ng 60 pababa, hindi na kayang paandarin yung motor. Kadalasang nakikita ko sa mga 155cc, yung mga stock battery ng NMAX Aerox nasa 130 CCA pataas. Sa mga battery naman ng big bike, hindi ko po alam. Baka siguro nasa 200 CCA din pataas yung battery ng mga big bike. Para po dun sa mga nakakaalam, pa-comment naman ako. Ayos din yung battery tester na to mga guys, malaki siya, mabigat. Ilalagay ko yung product link sa comment section. At siya nga pala, kapag ka nag-test kayo ng battery, kailangan full charge po yung battery. Halimbawa nasa 12.5, okay na po yun. Pero kapag lobat yung battery, halimbawa nasa 12 lang o 12.2, i-charge nyo muna para mas accurate. Kasi kung minsan, hindi po accurate yun kapag lobat yung battery syempre. Kaya kailangan i-full charge muna natin yung battery.
Ang standard kasi guys na voltage ng battery 12.6 talaga. Tumataas lang yung reading ng voltage kapag ka na-charge yung battery. Halimbawa, bumiyahe kayo, na-charge kasi yung battery kaya minsan nagte 13 volts. Pero kapag lumamig na o naiparada na natin ng isang magdamag, bumabalik na po yan sa dati. So ayun lang, kung meron akong nakalimutan, pa-comment naman ako. At kung gusto mo ng ganitong klaseng content, ako po ay merong sariling battery shop at gumagawa po ako ng mga video content tungkol sa battery ng mga sasakyan. Follow nyo po ako sa aking Facebook page, meron din po akong TikTok account at saka YouTube channel. So ayun lang, maraming salamat po, ingat po kayo, bye bye, God bless, sana nakatulong.